Morning guys! So for today's video, pag-usapan natin ang proposed na pag-scrap ng TFW or Temporary Foreign Worker Program. So ayun nga guys, gaya nung nasabi ko kanina, pag-uusapan natin yung topic ng pagtanggal daw sa Temporary Foreign Worker Program or TFW program dito sa Canada. Ano nga ba yung TFW program? TFW is Temporary Foreign Workers Program. Ito yung immigration policy ng Canada na ginawa para punuan yung mga kakulangan nila sa mga manpower ng mga negosyo dito sa Canada. So marami ang nakikinabang dito sa programang ito, hindi lang mga Filipino but maraming immigrants ang gustong pumasok as TFW worker dito sa Canada. Pero lately, itong leader ng opposition, this person, Pierre Poilievre, he's a nice guy. Marami siyang mga pinopropose sa policy na it really makes sense naman. But I think this time, he proposes a temporary pause or temporary scrap or pag-abolish ng Temporary Foreign Worker Program, which personally I do not agree. Itong Temporary Foreign Workers Program ay napaka-helpful sa economy ng Canada dahil nga maraming work dito sa Canada ang hindi naman willing na gawin ng mga Canadians. Kaya scrapping this program or permanently removing this program will not benefit in a long term. So, sabi dito sa proposal niya, gusto niya ibigay ang mga trabahong ito sa mga Canadians, especially the youth, na it makes sense naman. But sometimes talagang hindi willing gawin ng mga kabataan yung mga trabahong available na meron ngayon dito sa Canada. Kaya naman, pinopropose niya na tanggalin daw yung temporary permanent worker program at tanggalin niya completely. So dahil sa proposal niya na tanggalin daw permanently ang TFW program, marami ngayon na nag-react, especially syempre mga immigrants, yung mga nandito na temporary foreign workers, kasi nagwo-worry ngayon sila kung marirenew pa ba sila. If you remember in the past few years, talaga namang maybe past 1 or 2 years, talaga naman nahigpit ang Canada. Sinimulan nila ito sa mga international students na I think ang balita ko ngayon is almost half of the previous year's approval talaga namang nangalahati. It means almost half na-reject at konti lang talaga yung na-approve compare sa mga previous years. So napakahirap talaga ngayon magpa-approve ng mga student permit dito sa Canada. Ang tinuturo nilang reason ay yung pagtaas ng mga bilihin, yung bahay, talaga namang napakamahal ng bahay dito sa Canada kasi imagine ang isang maybe 600 square feet na unit, aabutin ka na ng almost 500,000 na condo lang nila at hindi pa yun yung bahay talaga na up and down. So isa ito sa mga dinadahilan kung bakit daw nagmahal yung cost of living dito sa Canada, and the government is trying to limit the people na nandito ngayon sa Canada, and syempre they will target the immigrants. So just to clarify guys, proposal pa lang naman ito. So hindi pa talaga pinapatupad na tanggalin permanently ang TFW program. Kaya wag mo na kayong mag-alala, but syempre you need to be prepared kung ano man yung kailangan yung gawin, especially kung ikaw yung isa sa mga TFW na affected ng proposal policy na ito. So ikaw kung naka-work permit ka ngayon dito sa Canada, I would recommend na mag-research ka ngayon ng mga ways para maging permanent resident ka ng Canada. You need to identify your skills, kailangan mong i-accomplish yung mga requirements doon sa mga program nila, like yung mga Provincial Nominee Pathways or PNP, para magkaroon ka ng options just in case na magkaroon problema sa renewal ng iyong work permit.
you need to plan ahead sa magiging status nyo dito sa Canada. Hindi siya yung basta-basta mo lang na pupuntahan at bigla ka na lang susugod nang hindi ka prepared. Kasi in our case talagang pinaghandaan namin at nag-research kami ng mga possible PR pathways before kami pumunta dito sa Canada noong 2021. Kaya naman matinding research, matinding ipon talaga ang kailangan gawin para maging permanent resident ka ng Canada. So kung ikaw nag-worry ka because of this proposal, I would recommend na ngayon pa lang kailangan mo na kumilos, kailangan mo na talagang humanap ng paraan para magkaroon ka ng permanent status sa Canada at mas madali ka makakapag-work sa iba't ibang industry na nagugustuhin mo once na naging permanent resident ka na. Again, sabi ko nga, this is just a proposal. This video is just for informative purposes only, and I hope nakatulong sa bawat nanonood, especially yung mga apektado ng proposal policy na to. Marami pa ito pagdadaanan, kaya we'll never know. It's better na maging prepared sa ating mga documents. Humanap tayo ng mga possible PR pathways para hindi tayo kakaba-kaba kung bigla na lang tayong pauwi ng Pilipinas. Kaya yun lang sa video na to, and I hope you like this video. Kung di pa kita subscriber, please subscribe to my YouTube channel and follow me na rin sa aking Facebook page. So yun lang, bye bye!